Hindi ko akalain na ang pinaka nakakatakot na shift ko bilang barista manggagaling sa isang taong ayaw lang umalis. Tawagin niyo na lang akong Kim. Sa isang maliit na coffee shop ako nagtatrabaho noon, yung tipong tahimik lang, pang night owls at may mga nagre-review. Nasa dulo siya ng kanto, medyo malayo, kaya paggabi, halos wala nang makikitang tao sa labas. Isa ako sa mga naka-assign sa closing shift at noong gabing yon, mag-isa lang ako. Bandang 11, nag-umpisa na ako magligpit. Isa-isa nang umaalis ang mga customer. May dalawang estudyante na nagre-review. Umalis na rin sila. Isang couple na tahimik lang sa sulok. Sumunod na rin. Hanggang sa napansin ko, may natira pang isa. Isang lalaki. Nasa pinakadulong mesa, malapit sa bintana. Hindi siya gumagalaw. Nakayuko lang. Nakatingin lang siya sa tasa niya. "Sir, last customer na po kayo ah." Paalala ko. Hindi na siya sumagot. Akala ko, hindi niya ako narinig, kaya lumapit ako ng konti. Sir, magsasara na po kami maya-maya." Doon lang siya gumalaw. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at kahit medyo masakit na ang mata ko, napansin ko agad na may kakaiba. Kakaiba yung balat niya. Hindi pang ordinaryong tao. Isa pa. Isang kape pa. Napalingon ako sa oras. 11:50 na. Malapit na kami magsara. Pero normal lang naman na may last order. "Sige po sir." Sagot ko na lang. Habang tinitimpla ko yung order niya, hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi rin siya umiinom. Nakatitig lang siya sa tasa kahit wala pa yung bagong kape. Pagdating ko sa mesa niya, nilapag ko yung order. Sir, eto na po." Hindi siya agad kumilos. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya dahan-dahang hinawakan ng tasa. At doon ko napansin, yung kamay niya, sobrang puti at parang malamig tignan. Hindi ko mapaliwanag pero parang hindi talaga normal. Bigla kong kinilabutan. Sir, pagkatapos niyo po magkape, magsasara na po kami in a few minutes." Sabi ko ulit. Tumango lang siya. Bandang 12:05 AM, sarado na dapat kami. Patay na ang kalahati ng ilaw. Nakalak na rin ang pinto. Pero siya, nandun pa rin. Nakaupo, tahimik at nakayuko. "Sir, magsasara na po talaga kami." Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko mas nakita ng malinaw ang mukha niya. Wala siyang emosyon. Walang buhay ang mga mata. At parang hindi ko napansing kumukurap siya. "Hindi pa ako tapos." "Sir, bukas na lang po kayo bumalik." "Hindi. Dito lang ako." Matapos niyang sabihin yun, tumahimik ang buong shop. Nawala ang tunog sa paligid. Kahit yung aircon, parang biglang humina. Hindi ko na alam kung bakit. Napatingin ako sa sahig habang paatras akong bumabalik sa counter. At doon, may napansin ako. Sa ilalim ng upuan niya, wala akong nakitang paa. Natigilan ako. Hindi ko agad tinignan ulit. Baka mali lang ako. Baka natatakpan lang ng mesa. Pero nang laksan ko ang loob kong sumilip ulit, doon na ako tuluyang kinabahan. Kasi tama ako. Wala siyang paa. At parang bahagyang nakaangat ang katawan niya sa sahig. Dahan-dahan ako napatingin sa kanya ulit. At sakto, nakatingin na siya sa akin. Diretso. Hindi kumukurap. Tapos bigla siyang ngumiti. Bigla kong naramdaman na parang mas lumamig ang buong shop. Yung aircon,
Parang naging kasing lamig ng yelo ang hangin. "Sir, kailangan ko na po talagang magsara." Nanginginig na ang boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at doon ko nakita ng malinaw. Hindi talaga siya nakatapak sa sahig. Bahagyang nakaangat ang katawan niya. Unti-unti siyang lumutang paalis ng mesa. Wala ko narinig na tunog. Tapos, pumunta siya papunta sa akin. Napaatras ako agad hanggang sa mapasandal ako. Hindi pa ako tapos. Parang nasa tabi ko na siya kahit ilang hakbang pa ang layo niya. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ko papunta sa likod, sa maliit na storage area. Halos madulas pa ako sa pagmamadali. Sinara ko ang pinto. Tapos nagtaka pa ako kasi biglang tumahimik. Pinilit kong hindi huminga para hindi niya ako marinig. Hanggang sa may narinig akong tunog sa labas. Parang may gumagalaw sa sahig. Parang may kinakaladkad. Tapos unti-unting lumalapit sa pinto. Kim. Yung boses niya, sobrang lapit. Hindi pa ako tapos. Napaatras ako habang nanginginig. Buksan mo na to. Hindi ako makasagot. Sino ba namang sasagot sa ganun? Natatakot ka na. Alangan namang sagutin mo pa, 'di ba? Tapos biglang kumalabog ang pinto. Isang malakas na hampas. Napaupo ako sa sahig. Kim, dito lang ako. Paulit-ulit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nandun. Hanggang sa biglang nakatulog na lang ako. Pagkagising ko, umaga na. Naglakas loob na rin akong sumilip. Wala nang tao. Wala na siya. At nang lumabas ako, nanlaki ang mata ko. Yung mesa niya, nandun pa rin ang tasa, pero wala nang laman. At sa ibabaw ng mesa, may tubig, hindi kape. Parang tumulo lang, galing sa kisame. Hindi ko alam kung bakit merong ganong nilalang doon. Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun. At matapos yun, nag-resign na rin ako. Ayoko nang bumalik doon. Hindi ko na kayang mag-duty pa ulit tapos walang kasama. Yun lang naman po yung kwento ko. Hanggang dito na lang. Salamat. Hindi ko makakalimutan ng coffee shop na pinasukan ko bilang part-time barista noong 2022. Maliit lang siya, nasa isang tahimik na kanto. Medyo malayo sa main road, hindi matao, lalo na kapag gabi. Pero okay na rin, kasi kailangan ko ng trabaho noon. Ako po pala si Ben. Sa una, normal lang naman lahat. Typical na shift, timpla ng kape, linis ng mesa, konting usap sa customer. Pero napansin ko agad na may kakaiba sa closing shift. Tuwing ako ang naka-assign sa gabi, laging sinasabi ng manager namin na si Ate Tintin, pag 12 AM na, siguraduhin mong nakalak na ang pinto. Kahit may kumatok, huwag mong bubuksan. Akala ko noong una, safety lang. Alam mo na, iwas hold up o kung ano man. Kaya hindi ko na pinansin. Hanggang sa unang beses kong maranasan. Bandang 11:50 PM, naglilinis na ako. Wala nang customer. Tahimik na tahimik ang buong shop. Tanging tunog lang ng espresso machine ang maririnig. Pagdating ng 12 AM, pinatay ko na ang ilaw sa labas at nilako na rin ang pinto. Eksaktong pagtalikod ko, napahinto ako. Kakaiba yung katok. Parang sinasadya. Akala ko may customer.
Sumilip ako sa salamin ng pinto. Wala, pero malinaw na malinaw. May kumatok. Lumapit ako ng konti. Sinilip ulit. Madilim ang kanto. Walang tao. Kahit aso o pusa, wala rin. Bigla ko naalala ang sinabi ni Ate Tintin. Kahit may kumatok, huwag mong bubuksan. Kinabahan ako, pero pinilit kong kumalma. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano, tsaka pagod na rin ako. Bumalik ako sa loob at nagpatuloy sa paglilinis. Pero ilang segundo lang ang lumipas, mas malakas na. Parang nagagalit. Napalingon ulit ako sa pinto. Hindi ko na nilapitan. Nakatingin lang ako mula sa counter. Doon ko napansin, bahagyang gumagalaw ang handle ng pinto. Dahan-dahan, parang may sumusubok magbukas mula sa labas. Nakalak na yan, sabi ko na lang sa sarili ko. Unti-unting lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw. Tapos, tumigil. Biglang tumahimik ulit ang lahat. Nawala yung katok. Huminga ako ng malalim. Ilang segundo ako nakatayo lang. Pinipilit intindihin kung ano yun. Hanggang sa napatingin ako sa CCTV monitor sa gilid ng counter. May camera na nakatutok sa labas ng pinto. Dahan-dahan ako lumapit. At doon, tuluyan akong nanlamig. Kasi sa screen, may nakatayo sa harap ng pinto. Isang lalaki, nakatungo. Hindi ko siya nakita kanina. Hindi siya lumabas sa salamin. Pero sa CCTV, malinaw siya. At dahan-dahan, inangat niya ang ulo niya. Diretso sa kamera. Pagkaharap niya sa kamera, doon ko nakita ang mukha niya. Yung balat niya, parang walang dugo. At ang mga mata niya, hindi normal. Alam mo yung mata na puro itim lang, halos wala kang makitang puti. Napaatras ako. Anong klaseng nilalang yan? Pero habang nakatingin ako sa monitor, unti-unti siyang lumalapit sa pinto. Hindi ko marinig yung yapak niya. Pero sa CCTV, palapit siya ng palapit. Tapos biglang sunod-sunod, malakas. Halata mong nanggigigil. Halos mapatalon ako sa gulat. Close na kami. Sigaw ko, kahit natatakot. Walang sumagot, pero hindi tumigil ang katok. Sa halip, dahan-dahang kumabig ang pinto. Kahit nakalak, narinig ko ang tunog ng bakal na pinipihit. Parang may pilit na nagbubukas mula sa labas. Napaatras ako hanggang sa napasandal ako sa counter. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko alam kung paano. Kasi nasa labas siya. Tapos makalipas ang ilang segundo, tumigil ulit. Naging sobrang tahimik ng paligid. Dahan-dahan akong tumingin ulit sa CCTV. Wala na siya sa harap ng pinto. Umalis na yata siya, sabi ko sa sarili ko. Pero may kakaiba. Sa isa pang camera, yung nasa loob ng shop, nakatutok sa likod ko, at sa maliit na screen sa ibaba, may nakita kong gumalaw. Mabagal lang. May nakatayo sa loob ng shop, sa likod ko. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako agad lumingon. Nakatingin lang ako sa monitor. Hindi ako makapaniwala. Dahan-dahan kong nakita sa camera yung lalaki. Nasa loob na. Nakatayo lang siya, ilang hakbang sa likod ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Wala naman nagbukas ng pinto. Wala rin ako narinig na tunog. Pero nandun na siya. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya. Nakatingin na diretso sa akin.
Hindi ko na napigilan. Tumakbo ko. Dire-diretso papunta sa staff room. Sinara ko ang pinto at kinandado. Nanginginig ang buong katawan ko habang hinahanap ang phone ko. Tinawagan ko si Ate Tintin. Ate, may tao dito. Nasa loob. Hindi ko alam kung paano. Ben, nasa loob ka ba? Oo. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Pero ate... Wag. Natahimik ako. Biglang may kumatok sa pinto ng staff room. Mahina lang yon. Ben. Boses ng lalaki. Parang galing sa malalim na hukay. Buksan mo. Hindi pa ako tapos. Napahagulgol ako sa takot, pero tinakpan ko agad ang bibig ko. Ilang segundo ang lumipas hanggang sa tumigil ang katok. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakaupo doon. Parang oras ang lumipas hanggang sa marinig ko ang boses ni Ate Tin sa labas ng shop. Tapos may kasama siya. Ben, nandito na kami. Dahan-dahan ako lumabas. Pagbukas ko ng staff room, wala nang tao. Tahimik na ulit ang buong coffee shop. Sila ate na lang yun nandun, pati yung kasama niya. Pero nung chinek namin yung CCTV, nawala ang footage. Simula 12 AM hanggang pagdating nila. Puro static lang. Kinabukasan, kinausap ako ni Ate Tintin. Doon ko nalaman ang totoo. Dati, may lalaking namatay dito. Last customer namin yon. Inatake na lang siya bigla. Hindi namin alam kung anong sakit niya. Pero nang dumating ang ambulansya, hindi na siya umabot sa ospital. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Matapos yun, pinabless nila Ate Tintin ang coffee shop at hindi na ulit naramdaman yung lalaking yun. Hindi ako mahilig sa tahimik na lugar. Pero nung gabing yun, parang hinanap ko talaga. Ako si Adrian. Galing ako sa isang mahabang araw ng trabaho. Pagod, drain, at gusto ko lang magpahinga. May nirecommend sa akin na coffee shop. May rooftop daw. Magandang view ng city lights. Perfect para mag-unwind. Bandang 10 PM nang dumating ako. Maganda nga ang lugar. Sa baba, normal na coffee shop lang. Pero sa taas, kakaiba. Mahangin at kita ang buong syudad. May ilaw ng kotse, gusali at mga ilaw na kumikislap sa malayo. Konti lang ang tao. May dalawang couple sa isang side, tapos isang grupo ng mga magkakaibigan sa kabila. Kumuha ako ng pwesto malapit sa railing. Yung kita ko ang skyline. Umorder ako ng hot coffee. Habang hinihintay ko, napansin ko yung paligid. Hindi lang pala city lights ang kita, pati yung mga bubong ng katabing mga bahay. Medyo luma yung mga building sa paligid. Yung iba, parang abandonado na. Hindi ko na pinansin. Pagdating ng kape ko, umupo ako at tahimik na nag-relax. Humigop ako. Sinubukan kong i-enjoy yung hangin. Hanggang sa may naramdaman akong kakaiba. Parang may nakatingin. Hindi ko agad pinansin. Baka imahinasyon lang. Pero ilang segundo pa lang ang lumipas, bumalik ulit yung pakiramdam. Mas malakas na. Napalingon ako sa kaliwa. Wala. Sa kanan, wala rin. Hanggang sa hindi ko mapigilan, napatingin ako sa mga bubong sa tapat. Doon, may isang lalaki. Nakatayo sa kabilang bubong ng bahay. Hindi siya gumagalaw. Sa una, inisip ko, normal lang. Baka may tao lang na nakatambay.
Pero may mali. Sobrang dilim ng paligid niya, pero kitang kita ko siya at kahit medyo malayo, nakatingin siya sa akin. Kinabahan ako. Hindi ako kumilos. Tinitigan ko siya pabalik. Sinubukang intindihin kung ano ang nakikita ko. Hanggang sa unti-unti siyang umusad. Humakbang siya. Walang tunog. Parang hindi normal ang galaw. Hindi ko maipaliwanag. Parang hindi siya naglalakad. Kundi parang lumulutang lang siya sa bubong. Ano ba tong nakikita ko? Gusto kong umiwas ng tingin, pero parang hindi ko magawa. Parang may humihila sa mata ko na tumingin lang sa kanya. Hanggang sa bigla siyang tumigil. At doon ko nakita ang mga mata niya namumula. Napaatras ako agad ng upuan ko. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ng isang staff na napadaan. Hindi ako makasagot. Hindi ko maalis ang tingin ko sa lalaki. Kasi unti-unti siyang ngumingiti. At kahit malayo, kitang kita ko. Yung ngiti na hindi pang tao. Hindi ko na tinapos yung kape ko. Tumayo ako agad. Halos matumba sa pagmamadali. Naririnig ko yung staff na tinatawag ako. Pero hindi ko na pinansin. Dire-diretso ako pababa. Habang pababa ako ng hagdan, pakiramdam ko, parang may nakatingin pa rin sa akin. Paglabas ko na shop, agad akong sumakay ng kotse ko. Nanginginig ang kamay ko habang pinapaandar ko yung makina. Hindi ko na binalikan yung rooftop. Hindi ko na rin tinignan ulit yung bubong. Pero bago ko tuluyang umalis, may naramdaman akong kakaiba. Parang nasa taas. Dahan-dahan ako napatingin sa rearview mirror. At doon, nandun siya, nakatayo sa bubong ng coffee shop. At mas namumula na ang mata niya. Tinapakan ko agad ang silinyador. Hindi na ako lumingon. Pagdating ng kinabukasan, binalikan ko yung lugar. Hindi para umakyat, kundi para magtanong. Kinausap ko yung barista sa baba. "May napapansin ba kayong kakaiba sa rooftop?" Tanong ko. Nagkatinginan sila. Hanggang sa may nagsabing, "Hindi ako sigurado pero parang may nakakita na rin yan dati." "Ano po yun?" Tanong ko. Dati raw, may nakikita raw doon. Isang lalaking bihirang lumabas. Sabi nila, hindi daw yun tao. Ano nangyari sa kanya? Hindi namin alam eh. Yun na lang yung sinabi nila. At pagkatapos nun, umalis na rin ako. At hindi na ako bumalik sa coffee shop na yon. Magandang hapon PNT Stories. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronron. 2 taon na akong bantay sa isang lumang lighthouse sa isang maliit na isla sa Pilipinas. Hindi ko na babanggitin kung saan eksakto ang lugar. Ang alam lang ng karamihan, bihira ang dumadayo roon dahil malayo ito sa bayan at puro bato ang baybayin. Mag-isa lang ako tuwing gabi sa parola. Simple lang ang trabaho ko. Siguraduhin na gumagana ang ilaw sa tuktok ng tore at bantayan kung may barkong masyadong lumalapit sa mabatong bahagi ng dagat. Tahimik ang lugar. Minsan ang maririnig mo lang ay ang hampas ng alon at ang hangin na sumisipol sa bakal na railings ng lighthouse. Pero may isang bagay na paulit-ulit na binabanggit ng kapalitan kong bantay na si Ruben. Kapag may marinig kang parang kumakanta sa dagat, huwag kang lalapit. Noong una, akala ko binibiro lang niya ako. Sirena daw. Sabi niya minsan habang umiinom kami ng kape sa maliit na kusina sa ibaba ng lighthouse. Matagal ng kwento ng mga mangingisda dito. Napatawa lang ako noon, pero dumating ang gabi na hindi ko makakalimutan.
Bandang 12:00 ng gabi yon. Maliwanag ang buwan at halos pilak ang kulay ng dagat sa liwanag nito. Nasa balkonahe ako ng lighthouse, nakatanaw sa malayo habang umiikot ang malaking ilaw sa itaas ng tore. Tahimik ang paligid, hanggang sa may narinig akong mahina na awit. Noong una, akala ko hangin lang, pero habang tumatagal, mas luminaw ang tunog. Parang boses ng babae, malambing, malungkot, at napakaganda. Napakunot ang noo ko. Napatingin ako sa dagat. May tao ba dun? Sabi ko sa sarili ko. Imposible. Walang bangka, walang ilaw, walang kahit anong gumagalaw sa tubig. Pero tuloy pa rin ang awit. At habang nakikinig ako, may kakaibang pakiramdam na parang hinihila ako ng isip ko. Parang gusto kong sundan kung saan nanggagaling ang boses. Hindi ko napansin na bumababa na pala ako sa hagdan ng lighthouse. 3 palapag pababa hanggang sa makarating ako sa labas. Mas malakas na ngayon ang kanta at sigurado na ako galing ito sa dagat. Lumapit ako sa baybayin. Mabato ang lugar pero may maliliit na bahagi na parang natural na daanan pababa sa tubig. Doon ko siya unang nakita. May isang babae sa tubig. Hanggang bewang lang ang lalim ng dagat sa pwesto niya. Nakaharap siya sa akin at natatamaan ng liwanag ng buwan ang katawan niya. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at napakaganda ng muka. Parang hindi totoo. Tumigil ang paghinga ko sandali. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, kilala ko siya. Parang may kakaibang pamilyar sa kanya, kahit ngayon ko lang siya nakita. Patuloy siyang kumakanta habang nakatingin sa akin at unti-unti siyang ngumiti. Halika. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun o kung narinig lang ng isip ko. Pero biglang parang nawala ang lahat ng takot ko. Ang alam ko lang, gusto ko siyang lapitan. Lumubog ang paa ko sa malamig na tubig, pero hindi ako tumigil. Isa pang hakbang, hanggang sa umabot sa dibdib ko ang dagat. Patuloy lang siyang kumakanta. Habang papalapit ako, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kaganda. Parang hindi pangkaraniwang tao ang mukha niya. Sobrang perpekto. Pero may kakaiba. Hindi siya umaatras habang lumalalim ang tubig. Parang hinihintay niya akong lumapit pa. Hanggang sa tuluyan akong lumusong sa mas malalim na bahagi. At doon, biglang may nagbago. Sa ilalim ng tubig, may nakita akong gumagalaw na anino sa ibabang bahagi ng katawan niya. Noong una, akala ko alon lang. Pero nang sumilip ako sa ilalim, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi paa ang nasa ilalim ng katawan niya, kundi buntot, mahaba, maitim, at kaliskis. Sirena. Biglang tumigil ang kanta at sa unang pagkakataon, napansin kong hindi na siya nakangiti. Unti-unting nagbabago ang mukha niya. Ang dating napakagandang babae ay parang naging kabaliktaran. Ang mga mata niya naging mas malaki, kulay itim, at ang bibig niya bumuka ng sobrang laki. At doon ko nakita ang mga ngipin, mahaba, matutulis, parang sa halimaw. Bigla niyang hinawakan ng braso ko at sa lakas ng hatak niya, nahila niya ako pababa sa ilalim ng tubig. Napuno ng tubig dagat ang bibig ko habang pilit akong humihinga. Doon ko nakita ang totoong itsura niya. Hindi na siya maganda. Ang balat niya maputla at parang nabubulok. At habang hawak niya ako, ramdam kong hinihila niya ako pababa sa kailaliman ng dagat. Nagpumiglas ako. Sinubukan kong kumalma pero sobrang lakas niya. Pumipintig na ang ulo ko dahil sa kakulangan ng hangin. Unti-unti akong hinihila pababa. Mas lalo pang dumidilim ang paligid. At ang huling bagay na nakita ko sa ilalim ng tubig ay ang mukha niyang nakangisi. Pero biglang may malakas na ilaw na tumama sa tubig. Kasabay nito, may sumigaw mula sa dalampasigan. Ron, Ron! Si Ruben. Dumating na ang kapalitan kong bantay.
At sa sandaling yon, may malakas na kamay na humila sa akin paahon, pero ramdam ko pa rin may isang bagay sa ilalim ng tubig na ayaw akong pakawalan. Halos mawalan na ako ng ulirat sa ilalim ng tubig. Ramdam ko ang malamig na tubig na pumapasok sa ilong at bibig ko habang pilit akong hinihila pababa ng nilalang na yon. Mahigpit ang kapit niya sa braso ko. At sa ilalim ng tubig, kitang-kita ko ang mukha niya. Sa gitna ng paglabo ng paningin ko, may nakita akong anino na lumusong sa tubig mula sa dalampasigan. Maya-maya lang ay may kamay na humatak sa balikat ko at malakas akong hinila pataas. Si Ruben. Halos pumutok ang dibdib ko nang makalanghap ako ng hangin pag-ahon namin. Pero hindi pa tapos ang laban. Ramdam ko pa rin na may humihila sa paa ko pababa. "May humahawak sa'yo," sabi ni Ruben habang pilit niya akong hinihila papunta sa mababaw na bahagi. Sumisigaw ako habang sinusubukan kong sipain ang kung anumang nakakapit sa akin sa ilalim ng tubig. Sa isang sandali, lumabas ang ulo ng nilalang sa ibabaw ng dagat at doon siya nakita ni Ruben. Napatigil siya sandali sa sobrang gulat. "Diyos ko," bulong niya. Sa liwanag ng buwan, lumitaw ang mukha ng Serena. Hindi na yun ang magandang babaeng nakita ko kanina. Ang mukha niya ay sobrang pangit at parang nabubulok. At habang nakatingin siya sa amin, bigla siyang naglabas ng napakalakas na huni na parang pagsigaw. Tumayo ang balahibo ko sa buong katawan. Mas lalo siyang humigpit sa paghila sa paa ko pababa. Halos matumba si Ruben sa lakas ng hatak. "Bitawan mo siya," sabi ni Ruben habang hinahampas ang tubig gamit ang kahoy na dala niya mula sa dalampasigan. Sa isang malakas na palo, tinamaan niya ang ulo ng nilalang. Biglang binatawan ng Serena ang paa ko. Kasabay nito, mabilis siyang sumisid pabalik sa ilalim ng dagat. Nag-iwan lang siya ng umiikot na alon. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Halos kalad ka rin na ako ni Ruben, paalis ng tubig hanggang sa makarating kami sa mabatong dalampasigan. Nakahiga ako sa lupa habang hinihingal. Pakiramdam ko, lalabas ang puso ko sa dibdib. "Anong ginawa mo dun?" tanong ni Ruben. Hindi ako agad nakasagot. Nakatitig lang ako sa dagat. Tahimik na ulit ito, parang wala nangyari. Pero alam ko kung ano yung nakita ko. At alam ko kung ano ang muntik nang mangyari sa akin. "May kumakanta." Sinundan ko lang. Mahina akong sabi. Hindi na ako pinatapos ni Ruben. "Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit kapag may narinig kang kanta." Hindi na ako natulog ng gabing yon. Umupo lang kami ni Ruben sa loob ng lighthouse habang hinihintay ang pagsikat ng araw. Minsan, napapatingin ako sa bintana papunta sa dagat. Pakiramdam ko, may nakatingin pabalik mula sa dilim. At sa isang sandali, habang papalapit na ang umaga, parang may narinig akong mahina na awit na galing sa malayo. Parehong napatingin kami ni Ruben sa isa't isa. Hindi na kami nagsalita. Pagkatapos ng insidenteng yon, hindi na ako bumalik sa trabaho. Nag-resign ako bilang bantay ng lighthouse makalipas ang ilang araw. Hindi ko na kayang manatili sa lugar na yon tuwing gabi. Pero hanggang ngayon, may mga pagkakataon na kapag nasa tabing dagat ako, lalo na kapag maliwanag ang buwan, parang naririnig ko ulit ang mahina, malungkot na awit na yon mula sa gitna ng dagat. At sa tuwing mangyayari yon, naaalala ko ang mukha ng nilalang na muntik nang humila sa akin pababa. At naiisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi dumating si Ruben noong gabing yun.